welcome na naman nga pala sa panibagong episode ng ating channel. And today is another week and another another set of basta yun. So yun na nga, papapasok pa lang tayo ng trabaho. And hey, fresh from the trails ang ating bike. Kabubugbog lang galing sa Alabang. So tara, at biyahe muna tayo sa opisina. And let's go. So yun na nga, ang oras ay 9:38 ng gabi. And dito pa lang tayo sa may dulo ng San Francisco, papunta na ng Hulo at Makati Mandaluyong Bridge. So ganitong weekends, after shift, rekta-rekta tayo ni JM papunta ng Alabang Philippine Best Trail. So kinuha ko muna yung gamit ko sa bahay dito sa Mandaluyong. After ng shift, pahinga lang konti, transfer ng files, tapos biyahe na pa Alabang. So sobrang init ang biyahe nung Sabado, kaya medyo muntik na tayo matuyuan ng tubig. Pero all goods naman, kasi pagdating doon, nakapag-tubig naman tayo. After mayatid yung mga gamit sa Alabang, ay sa Las Piñas, ayun na nga, dumiretso na tayo ng Alabang Philippine Best Trail, kung saan nakipagkita tayo kila JM, kaya yung tropa niya si Maki. Shoutout to Maki. So ayun, naglaro lang kami doon sa mga trails, basic trails kung tawagin nila. Sa kanila, tawag nila basic trails, pero sa akin parang intermediate na yun or advanced. Kasi sobrang technical ng pasok nila. Pero all goods naman yung experience dun sa trail. Nakakatuwa, nakaka-excite, kahit na medyo may sama tayo ng loob dahil yung sahod natin ang tagal dumating. Imbis na dumating ng 12 o 13 ng umaga, 15 pa, ngayong Monday pa dumating. So yun na nga, biyahe na muna tayo. Doon tayo sa kabilang side ng Makati. Let's go. Okay, so ayun, dito na tayo sa may Ayala Avenue. Natatawid-tawid lang natin. And yun na nga. So nung Sabado, na-enjoy natin yung trail. And kung pwede pa namin tapusin yung ibang trails doon, kasi may mga hindi pa kami napuntahan. Bulate, Condo Trail, okay naman. Yun yung isa sa mga na-feature kong video last time, yung Condo Trail. Yung Suicide, hindi ko pa na-cover. Na-cover ko na pala last time, pero mas maganda i-cover ulit. Kasama sila. Tapos yun, yung itong huli, hindi pa ako tapos mag-edit so kailangan ko muna mag-edit and ayusin yun. Pero going back, doon natin pag-usapan sa Loton, yung sa opisina. So let's go. Dito na tayo sa Loton. And yun na nga. So yung last video natin, medyo marami tayong hinanakit. Gawa ng yung sahod natin na ini-expect hindi pumasok dun sa expectation na ano natin. Sabi nila
may problema daw or may inasikaso daw sa ITR, which hindi na-communicate ng maayos through yung Zimbra email namin or yung email namin sa loob ng company. Walang proper communication about doon. Second, ang karamihan sa mga employees, kahit ako, kahit yung sa ibang company, hindi sila naka-experience na ang company ay magpapasahod na or pag-akinse magpapasahod ng Lunes. Kasi typically kapag ang akinse pumatak ng Lunes or 30, pagka yung mga araw na yan pumatak ng Lunes, akinse o 30 ng buwan, typically binibigayan mas maaga, mga Biyernes or Sabado. Ganun yung ginagawa sa previous company ko, sa Telus, kung saan ang sahod namin every 6 and 21st ng buwan. So ayun na nga, every 6 and 21st ng buwan yung sahod namin sa Telus, and never kami naka-experience na ang sahod namin ay pumatak ng Lunes. Lagi yan, kung hindi maaga, the next day. Gano'n naman ang ano dun eh. Pero hindi ko alam bakit ganito. Medyo nakakasama ng loob ngayon kasi imbis na makapag-asikaso ng maaga sa mga budgets, sa mga necessities namin, hindi namin nagawa. And yung may mga plano, syempre napurnada yung plano gawa ng ganitong pangyayari. So sa ngayon, medyo tinatamad akong pumasok. Titignan natin kung anong oras na. Kasi alam ba? Nakakawala ng gana pumasok kapag ganun eh. Ang daming red flags kung tutuusin. So balitaan ko kayo after few minutes papasok ba tayo o hindi. So stay tuned. So ayun, nandito tayo sa loob ng McKinley West. And alam niyo na kung anong ibig sabihin kapag nandito na tayo sa loob. Ibig sabihin noon ay hindi na tayo papasok. Tinamaan na naman tayo ng katamaran. Usang kinamay. Ngayon pa talaga tumama ang katamaran sa akin. Bakit kayo ganyan? Anyways, hindi ko masisisi yung sarili ko kasi kahit naman ibang tao kung yung ina-expect mong sahod na pumasok ng ganitong araw hindi pumasok, talaga naman mabubuwisit at mabubuwisit ka. Hindi naman ever since sa BPO career ko, never once akong naka-experience ng not in once naka-experience ako ng ganito na yung payroll hindi marunong mag-communicate. Tapos kapag ka-delay yung or may problema yung sahod hindi sasabihin. So lang, sama lang ng loob na gano'n ang ginawa nila sa namin. Although yes, simple mistake lang yon, pero that simple mistake may problema pang iba tawag dito, yung problema sa payslip hindi namin ma-access. Tapos ayun, kapag nakalimutan mo yung password mo sa payslip, may corrective action sa something like that. So it's truly unacceptable kung ganun na nga kung ganun ang mamalakad ng isang company. Hindi siya natuwa-tuwa, nakakaurat siya, totoo lang. So ayun, since hindi tayo papasok, mag-edit na lang tayo ng video tapos matulog. Kasi sa totoo lang
Kanina pa kaming alas 12, alas 11 hanggang alas 12 nag-aantay ng sahod. Tapos may biyahe pa ako kanina. Oras na ako nakauwi, alas 2 ng hapon. Kaya sobrang iksi lang ng tulog ko. Hindi ko kayang pumasok ng ganon na maiksi ang tulog. Hindi ako makakapag-perform ng maayos kung ganon. Kaya hey, let's take the matter on our own hands and huwag na tayo pumasok today. Ipahinga na lang muna natin. Kunin natin yung padlock doon sa opisina. And dapat sa ano na lang. Sa ano na lang natin kunin. Susunod na pagpasok. NCNS na lang tayo ngayon. So ayun, diretso natin itong loto hanggang doon sa may papuntang Chino Roses. So tara, let's go.